padaanan ng light vehicle sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa baha. Para sa update na sa frontline ng balita, ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, good morning. Ano maulan at baha pa rin ba dyan? Yes, Mami Chiki. Nandito nga tayo sa isang bahagi ng G. Araneta Avenue na isang historically flood-prone section. Kitang-kita rito, Mami Chiki, epekto ng malakas na pag-ulan at ngayon pa, umuulan pa nga rin po. Mula rito kung saan kami nakatayo ng team ko hanggang doon sa may kanto ng Maria Clara, lubog na po yung sabat, hindi na rin po madali matukoy kung nasaan yung gutter o yung mismong gilid ng daan. Maputik na rin po yung tubig at kapansin-pansin yung mga basurang lumulutang na indikasyon din na mahihirapan na nga pumasok ang tubig sa drainage. Kanya-kanya rin po lusong saba yung mga residente natin na naabutan kanina. Tapos madalas hanggang bewang na po nila. At delikado ito hindi lamang po sa mga residente. Kapag ganito kalabo yung tubig, Mami Chiki, hindi natin nakikita kung may lubak, bukas na drainage, bato, iba pang debris sa ilalim. Kaya wag po basta-basta lumusong, lalo na kung hindi kabisado po yung lugar. At para naman po sa mga kapatid natin motorista, except po dito sa may Skyway, hindi na po ito passable nga sa mga motorsiklo at light vehicles. Kaya palala po sa mga Paamoranto, Retiro, La Loma, wag na po muna kayo dumaan dito sa pwesto namin. Yung gutter deep kasi, pero sa bandang gita hanggang bewang na po, kaya i-flex na rin po namin na wag na rin po maglakas loob yung mga nakamotor. Gaya po na nasa tabi po natin, may ilang pong mga nakamotor dito para po iwas tirik po tayo. May ilan din po mga nakamotorsiklo na nagtakaduman kanina pero di na nga sila tumuloy dahil bukod po sa posibilidad na tumirik yung kanilang makina, maaari pong mawalan ng balanse kapag may bigla pong malalim na bahagi. Para naman po sa mga kotse, lalo na po sa mga sedan at low clearance vehicles, huwag na rin pong ipilit yung pagsuong. Tanging yung mga truck lang yung nakakadaan pero alalay lang din po sa pagmamaneho yung mga truck driver natin. Samantala, yung mga Pabanawi at A. Bonifacio Avenue ang pwede magsilbing alternatibong ruta ng Padelmonte Avenue. Kaya po may ilang TNVS riders din na nag-iwan ng kanilang sasakyan doon sa may bandang dulo po sa may gasolinahan. Tapos itong G. Araneta nga po, madalas po siyang binaba kasi isa ito sa mga low-lying at malapit nga sa San Juan River System. At isang oras nga lang ng ulan dito, Mami Chiki, siguradong ankle to gutter deep na po yung baha. Ibig sabihin, 8 to 9 inches yung lalim. Tapos pinakamataas na naitalang baha rito ay 5 to 7 feet o hanggang dibdib at lampas taon yung nangyari nga po noong 2009. Tapos dami ng motorista dumadaan rito, 132,000 mahigit araw-araw. Tapos peak hours 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa ngayon, medyo maaga-aga pa kaya may ilan-ilan lang po, madalas motorsiklo. Status po ng road ng Quezon City ito as of 4:48 po. Ito po, ang mga chest lip natin, 45 inches. Nasa listahan po natin yung Barangay Bagong Silangan, Usa Compound, New Greenland, Bonifacio. At iba naman po sa may looban, Tabing Ilog. At doon naman po sa mga waist dip na 37 inches, makikita po natin Barangay Bagong Silangan, then Barangay San Antonio. Ilang bahagi ng Barangay Silangan po. Ang Pat Senador, West Riverside, Barangay Apolonio, Samson, Christian Street at Parkway Village. Tapos yung mga 30 inches naman, ito yung mga 26 inches po yung lalim. Barangay Siena, Santo Domingo to Araneta. Samantala pa knee deep naman po, ito yung mga lalim na 19 inches. Ito yung mga Barangay Kalusugan, Barangay Cristong Hari, Barangay Tatalon, Barangay Doña Imelda, Barangay Santo Domingo, lalo na po sa bandang Matalahib. Tapos ang half tire deep naman po, yung 13 inches, ito yung Barangay Santo Domingo, sa bandang area din ng mga Matalahib, G. Araneta Corner, Calamba. Tapos ngayon po, Mami Chiki, number coding po natin ay suspendido. Kaya po, kung meron po kayong emergency, lalo na po yung mga naabutan ng aberas sa daan, huwag po kayo mag-atubilin tumawag po sa QC Helpline na 122. Kaya po palala, Mami Chiki, sa lahat po ng mga kapatid, ngayon pong maulan ng panahon, hindi lang po payong dapat nating i-ready. Kailangan po pati diskarte natin sa biyahe para iwas po sa aberya at lagi pong i-check muna ang ruta. Tumutok dito po sa amin sa frontline sa umaga para iwas sa baha. Maraming salamat, Tito Monte. Alam mo, dagdag na rin natin ang paalala sa mga pedestrian dahil yung panganib ng leptospirosis. Kaya kung kayo ay susulong, magbota o magsuot ng saradong sapatos. Maraming salamat, Tito Monte. Naglitawan ng mga basura kasunod ng baha sa Tagumpay Extension sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. At para sa update, balikan natin ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, gaano kataas umabot ang baha dyan? Yes, Mami Chiki, good morning sa inyo at good morning sa ating mga kapatid. Itong sitwasyon natin dito sa Tagumpay Extension, hindi nalalayo sa sitwasyon namin sa Kalumpit, Bulacan.
makikita nyo dito, ito nga yung Tagumpay Extension going to Tumana. Makikita nyo, yung lalim po dito sa kinakatuyuan ko, mga aabot ng Gambewang. Pero dun sa mismo nakikita nyo, na sa likod natin, mga kapatid natin na may rescue boat, ito hanggang lagpas tao na daw. Kaya ito ginagamit ng mga bangka para sa mga kapatid natin na halimbawa mga nagsisibalikan para may kukunin sa kanilang bahay. Tapos iba may aayusin, ginagamit po nila yung bangka na yon. Tapos makita nyo nga rito, Mami Chiki, talagang yung mga basura nila, nagkalat na dito. Ang reklamo ng mga residente dito, try natin medyo yan, lumalalim nga. Try natin yung iba nga daw galing pa daw dun sa mga sa ilog ng San Mateo. Ayan, nararamdaman ko, Mami Chiki, talagang konting hakbang lang, medyo lumalim na agad. Ganito ka taas yung lalim ng baha dito sa extension. Kaya naman, sa mga kapatid po natin, wag po, lalo yung mga bata, wag nyo pong subukan na tumawid dito. Kaya mas mainam po na meron kayong kasama bata. Yung iba natin mga kapatid dito, ang pamilya po nila, nilikas na po nila kanina. So maabot na 600 to 1,000 pamilya po. Tapos kahapon nga ng alas 6 ng umaga, Mami Chiki, ito, ket lang tayo dito. Ito mga naninirahan dito sa taas, medyo umangat na tayo. Tumaas pa rin yung tubig hanggang doon sa may gitna nung pintuan natin. Ito, makita natin, may mark pa dito. Tapos mga bandang alauna, ito, pakita natin. So, maabot pa dito yung tubig kahapon, alas 6 ng umaga kasi nga nag-high tide siya. Gaya nga taga sa Kalumpit, ganun ang sitwasyon dito rin. Tapos, pagdating na alauna, unti-unti bumababa. Pero ngayon, dahil nga patuloy pa rin yung pagtaas ng ulan, patuloy pa rin pagbaksak ng ulan, tumataas pa rin talaga yung tubig dito sa barangay sa may extension natin. Kaya po, ingat po kayo maingay. Tapos sana, wag na nga po talaga. At kita nyo naman dito, yung iba natin mga kapatid, talagang mga nagre-ready na rin sila dito. Ito, sarado, wala na rin yatang lumikas na rin po yung mga kapatid natin. Yung iba po, ito makikita nyo sa inyong screen, may mga kapatid tayo na talagang hindi pa rin po nila iniwan ang kanilang bahay para nga po sa seguridad rin ng kanilang mga gamit. Yan muna nating live update mula dito sa Quezon City. Ingat po kayo, mga kapatid. So ayan, lagi po mag-ingat. At kung huwag pong tatawid, kung wala ko po kayong kailangan na balikan sa inyong bahay. Dahil basura. Hindi, dahil hanggang bewang mo nga ang tubig, mas mapanganib yan para sa mga bata. Kaya iba yung pag-ingat, mabuti lang walang pasok, sa loob na lang ang ating mga bata. Maraming salamat, Tito Mondi. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.